Mga taong nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag, ay tinanong siya ni Jesus, ano ang gustong mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko pong sanang makakakitang muli. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, makakakita ka, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Noon nakakita ang bulag at nagpupuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. Nang makita ito ang mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Pagpalain nawang Panginoon, kanyang salita. Tayo manalangin. Salamat Panginoon. Ngayong umaga, dinala niyo kami muli dito. Salamat na taglay pa namin ang kalakasan, na kuha pa namin na kami ay magkaloob o kaya aming talagang ihandog sa inyo itong araw na ito para sa pagsamba sa inyo. Dahil sinasabi niyo, Panginoon, na ang lahat ng mga araw, maliban lamang sa araw ng pagsamba, ay para sa amin. Ngunit pagdating sa inyo, dapat ibigay namin ang araw dahil inyong sinasabi na ang araw ng pagsamba ay aming pagkilala sa inyo na tagapaglikha. At siya lamang, Panginoon, ang aming lakas, aming buhay, aming papatuloy ang aming buhay na pansamantala dahil sa buhay na binigay niyo sa amin. Salamat po sa bawat isa na rito in Jesus' name. Amen. Ngayong umaga po ay ating talakayin yung katanungan, nangangailangan ba kayo sa isang milagro? Parang napupunta kasi sa ibang pakahulugan pag sabihin, kababalaghan. Parang mayroong halo ng magic. Pero pag sabihin na milagro, yun na lang ating gamitin. No? Wala nang iba kung hindi ang yung magagawa lamang ng Diyos. Anong ibig sabihin po ng miracle? Ang miracle ay mga gawa na hindi sa kakayahan, sa English tawag ingenuity ng tao, kung hindi sa Diyos po lamang. Kaya nga, pag tukuyin natin ang miracle, iyon po ay sa Kanya lamang yan. Ngunit ang miracle po na pinakamalaki, may awit po na nagsasabi, my Father is omnipotent and that you cannot deny. The God of might and miracle, it's written in the sky. It took a miracle to hang the world in space. It took a miracle to put the stars in place. But when He saved my soul, cleansed and made me whole, it took a miracle of love and grace. Yun po ang pinakadakila at pinakamalaki po na milagro. So, mag-uusap man tayo po tungkol sa miracle na ito, nandito sa passage. Pero, ang una dapat po na miracle na maranasan ng bawat isa, yung pong pagkabago ng kanyang buhay dahil sa kanyang paglapit sa Panginoong Jesus. If any man is in Christ, ano daw po? He is a new creation. Ang tanong ko po ngayong umaga, nakaranas ka na ba ng miracle na ito?
na bago ang iyong buhay, napalitan ang iyong mga pagnanasa, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga damdamin, pangarap mo, ay nakatuon sa kalulatian ng Diyos. Kung ang iyong pangarap, ang iyong pagnanasa, ang iyong mithiin, ay para lang sa iyong sarili at para lang sa buhay na ito, sa lahat ng mga tao, ikaw ay pinakamiserable. Dahil po, magtatapos po yan. Parang, ano lang yan? Eksena lang yan, magtatapos din yan. Pero, kung sa buhay na ito, nang nakilala natin ang Panginoon, napalitan ang ating pangarap, mithiin, ang ating yung tinutumbok o ating gustong marating sa buhay, at iyon ay nakasum up sa tinatawag for the glory of God. Kaya minsan parang nagje-jealous ako. Kung ano pang kulto, laging gumagamit for the glory of God. Diba? Nakita nyo sa isang istasyon na yun ang kanilang parang motto nila. For the glory of God. Pero kulto po yan. Eh sa atin naman, na tayo ay nagpo-profess, na tayo ay nasa katotohanan, nakakilala tayo sa daan, katotohanan at ang buhay, ang Panginoong Hesus, for the glory of God ba ang ating buhay? Yun. Kailangan malaman natin talaga. Ngayong umaga, number 1 po, paano magkaroon talaga ng miracle sa ating buhay? Number 1, attitude of humility to God. So, tignan natin po yung ating passage. Sa English, sabi, then it happened as he was coming near Jericho, that a certain blind man sat by the road begging and hearing a multitude passing by. Now, wala po rito sa ating binasa ang pangalan ng taong bulag. Yung Mark chapter 10, yun po ang nag-record, nag-identify kung sino po yung bulag. Ang pangalan niya po ay si... Yun. Paano nyo nahulaan? Bartimeus. Ang pangalan na Bartimeus ay isa pong contraction, no? Combination po yon. Bar, ibig sabihin, son of Timaeus. Honor and humility. Now, ito si Bartimeus, bagaman siya ay may kapansanan, PWD. Hindi po naghadlang sa kanya yung kanyang paghanap sa katotohanan upang matagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala nang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Imagine natin po, alam nyo, yung sinasabi na daanan na yung Jericho, isa yon po sa mga tinatawag toll gate ng mga mangongolekta ng buwis. Naalala niyo po si Mateo? Si Mateo, in charge din siya sa isang toll, yung ibig sabihin toll po yung parang daanan, no? Ng mga pumapasok sa Jerusalem sa pamamagitan po ng Capernaum. Ito naman Jericho, northeast ng Jerusalem. Mga 15 miles, more or less siguro mga 26, 27, 28, gano'n, no? Miles, northeast of Jerusalem. Now, hindi naman siya ang taga-singil, pero nandoon po siya sa toll plaza na yan, yung dinadaanan. Kaya talagang paski amoy ng tao, naaamoy niya. Yung mga dumadaan, naririnig niya. Alam nyo, pagka ang isang tao ay bulag, nagko-compensate yung hindi may kapansanan sa kanya. Mas napapaigting yung kanyang pandinig, yung auditory facility niya. Kaya, kahit anong mga chismis, malayo pa, napipick up niya yan. Ha? O malayo pa, narinig niya na si Jesus,
Uy, noong medyo malapit na kasi palakas na, padami na ang mga tao, no? Bigla lang siyang sumigaw. Now, yan po ay tatakot tayo sa pangalawa dyan. Pero, ang una po natin na tunghayan, yung taong ito. True to his name, pangalan niya po ay si Bartimaeus, son of honor and humility. Siya po ay parang nag-guide ang kanyang pamumuhay, no? Dahil sa ano ang pinangalan sa kanya. At ang kanyang attitude, no? True to his name. Pakumbaba. At honorable na buhay, no? Marangal na buhay. Wala na pong ibang buhay na sabihin natin na talagang yung worth living, no po? Marangal na buhay. Nakikinig ako sa isang mensahe at magkaroon ng debate. Kanila pong inimbita si John Kahn. Ewan ko lang kung narinig nyo yun. Isa siya sa mga spokesman para sa Israel sa last days. At si John Haji, kung anong pag-pronounce doon. Sabi nila, yung declension, yung pagbagsak ng karangalan ng tao, nagsimula 1960s. Alam niyo ba yan? Noong nagsimula po yung Playboy magazine. Lahat ng mga karumihan, karumaldumal na kalaswaan, sinimulan ng Playboy magazine. Sino sa inyo alam niyo yung Playboy magazine? Ayun, babasa kayo? Ay, naku. Ay. Okay, si Hugh Hefner, yun po siya ang nauna. Kung meron pong, matay na siya eh. Kung meron pong tao na nandun talaga sa kinailaliman ng impyerno, yan po si Hugh Hefner. Dahil dinala niya po napakaraming mga kabataan. Simula noon, lumabas na yung, kaya nga, anong tawag doon sa kanila? Yung bisexual, yung pinangalanan na lang. Kasi para ma-identify yung grupo, ginawa na lang na LGBT. Yun po ang offspring o kaya po yun po ang kahinatnan noong itong Playboy magazine na ito. Ang sunod na sinabi daw na tinanggal, yun pong prayer in the schools. Now, ito ay tumutukoy ito sa Estados Unidos. Tanggal ang prayer in the schools. Noon, nagpe-pray sila bago magsimula. Kahit public school. Ano pa tinanggal? Yung sanctity of life. Ano po? Dahil sa yung abortion. Kaya medyo minsan masyadong parang karubaldumal, no? May trimester na tawagin nila, mga anak na minsan nabubuo na nga, no? Pinapatay pa nila. Buhay po 'yon. Ngayon po, ang ating pong buhay dapat ay huwag po madiktahan ng sanlibutan ito. Lalo na sa pangkasulukuyan na filosofiya tungkol po sa buhay moral. So, tumingin kayo sa sanlibutan, kung nakatutok kayo sa sanlibutan, matutunan niyo po ang kanilang filosofiya ng moral life. Pero, yun po ang struggle ngayon dahil nasa last days na tayo. Ang dapat talaga sa huling araw, ano po? Looking unto Jesus. Yun po talaga. Tumutok tayo. Marami na po tayong mga nakilala, mga kabataan natin.
Ano nangyari sa kanila? Sumimplang sila. At ano nangyari sa kanila? Napunta sila sa yung makasanlibutan at di marangal na buhay. Nakakalungkot po. Sabi ko nga, ewan ko lang kung pag-rapture, may matitira pa ba? So, patuloy tayo, matira ang matibay. Amen? Lalo na mga kabataan. Kasi ang kabataan ang target talaga po ngayon. Nanonood kami yung mga, pinapalabas si Sadji, yung ang ganda ng mga music noon, yung mga choir, ay wala na, paisa-isa na sila. Yung Bill Gaither, yung mga quartet, mga world famous yan sila. Pero ngayon, wala na. Ano nang pumalit? Yung entertaining music. So, ang iba nasa church, naka-hooded. Kumakanta, ganun. Ano ang pakay? Entertainment. Alam niyo po ibig sabihin? Oo. Para makadraw ng crowd, entertainment, no? Wala nang pagkakaiba sa pupunta kayo sa yung Korean novela, ano ba yung G4, yung mga ano na yan, kanta, mga kanilang mga yung palabas nila, no? Ang dami talaga ang na-attract diyan. Pero magpagkakanta ka ng mga gospel songs. 'Yon. Sino bang interesado diyan? Lalangawin yung inyong konserto. Kaya nga po, ito, matagpuan natin dito, una sa lahat, yung kanyang buhay ay kanya pong inayon sa yung kalooban ng Panginoon. Ang kanyang buhay ay ayon sa salita ng Diyos, according to God's will, and then sa salita ng Diyos. Pangalawa po, ano ang kanyang buhay? Ang kanyang buhay ay may Paano niya nakuha po itong miracle? Dahil po sa kanyang attitude of importunity. So, tingnan natin, basahin ko po sa English, kasi minsan parang kulang ang rendition pagka hindi po English, no? Sabi dito, so they told him, and hearing a multitude passing by, 36, he asked what it meant. So they told him that Jesus of Nazareth was passing by. And he cried out, saying, Son of David, have mercy on me. Attitude of importunity. Una, dahil itong salita pong importunity, ibig sabihin po, pagpupursige. Yung parang hindi bumibigay. Talagang nag-i-insist. Importunate kung sa English pa. No? Kailangan po, ang bawat isa talagang anak ng Diyos, para ma-achieve niya ang miracle sa kanyang buhay, matuto siya na magkaroon siya ng life of prayer and devotion. Prayer and study of God's Word. Kailangan talaga. Kasi, doon po siya, humuhugot po ng lakas at persistence, perseverance, no? Na by hook or by crook, sabihin natin, no? Kung ano man po ang kanyang hiningi sa Panginoon, ay huwag siyang susuko. Nung narinig niya na palapit na ang Panginoon, ayan na, sumigaw na siya. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Now, yung ginamit niya, Son of David, bakit? Bakit hindi niya sinabi, Son of God? Baka hindi niya gaanong alam yon. Pero pag sabihin po na, Son of David, siya po ay nagbibigay pugay sa divinity of Christ.
Kasi sa Bible, sa Old Testament, ang pagturing sa Panginoong Yesus na siya po ang Mesiyas, Son of David. Pero, sandali lang. Pag sabihin po, anak siya ni David, siya po ay galing talaga sa Messianic line. Kung ibig sabihin, galing talaga sa sinabi sa hula o sa propesiya. Ang tatay ng Panginoong Yesus na adoptive father. Hindi naman talaga po na literal. Tatay niya si Jose. Dahil siya po ay kinunceive of the seed of the Holy Spirit. Hindi dahil sa similya ni Joseph. Kasi blasphemy na yun, nasabihin, ang tatay niya ay si Joseph. Pero ang kanyang nanay po ay si Maria. Anak din, isa sa mga yung linya kay sa mga anak ni David, si Nathan. So, talaga pong pure, si Jose, galing po siya sa kay Solomon. So, isang line lang sila, galing mismo kay Haring David. Baka mamaya tayo na hindi naman perfect si David. Pero yan po ang biyaya ng Panginoon. Although hindi po perfect si David. Pero, sabi ng Bible, na pusuan siya ng Panginoon. At tinatawag siya, the man after God's own heart. Now, hindi po tayo sinless talaga. Pero, ang kagandahan lang po kay David, dahil siya po ay matapos nagsisi siya pagkatapos na siya ay nahulog sa kasalanan. Pero siya po ay hindi na kumala sa Panginoon. Basahin niyo po ang Book of Psalms, no? Kung saan talagang marubdob na pagpugay sa Panginoon, intimate relationship with the Lord. Pero, kung ay ating isipin, hindi siya perfect. Kaya ito po ang biyaya ng Panginoon. Tayo mga fallen humans, talaga tayo ay makasalanan, hindi tayo karapat-dapat, may kapasidad tayo po na magsamba at makiniig sa buhay na Diyos. At ito po ang aking point. Yun po na uri ng attitude na makakatanggap ng miracle sa Panginoon. Kaya wala na ako. Bagsak na ako. Manatili na lang ako nakalagpak. Dahil nabasa na ako, maligo na lang ako. Hindi. Kinakailangan po talaga, katulad itong lalaki, si Bartimeus, siya ay nirebuke na ng mga tao. Oy, huwag ka na magsigaw-sigaw diyan. Wala, hindi ka papansinin. Hindi. Sa kanyang na kunting na pagkakilala at kaalaman sa Panginoon. Kaya nasabi, Son of David. At exactly, ito ang matagal na hinintay na Mesiyas. Kaya, attitude of importunity. Now, nais ko po na babanggitin talaga, hindi po tayo magkaroon ng importunity o kaya pagpupursige sa Panginoon kung hindi talaga tayo po kakapit sa Kanya. By hook or by crook. Kung basahin niyo po sa, balik tayo ng konti, chapter 11, no? Yung pong sinabi ng Panginoon tungkol sa isang babae na siya ay, parabol lang naman ito. Siya ay pumunta doon sa mayaman at humingi ng tinapay. Sabi niya, Ginoo. Panginoon. Yung master, no? Mayroon akong bisita. Wala akong handa, bibigay, pakain sa kanila. Anong sabi nung master? Sabi niya, hoy, tahimik ka dyan. Turbo kami dito.
Kasi tuwing katok niya at siguro sumisigaw, no? Nagigising si Ening, si Dayunyor, yung bunso, nagigising lahat na istorbong buong pamilya. Oh. Now, parable lang naman. Pero ano sabi ng Panginoon? Dahil sa kanyang kahukukulit, sa paghihingi na istorbo ang pamilya, para makapahinga siya, bibigyan na lang niya, alalabas siya at aabutan niya ng pagkain. See? Importunity. Marami po sa Bible na ating makikita na talagang importunate sila o nagpapatuloy sila talaga. Hindi na di-discourage. No? Ano po ba ang ating inihiling sa Panginoon? Nais natin makamtan. Now, I am not only speaking of yung moral miracle na ang sino mang na kay Kristo Jesus, bagong nilalang, mabago, magiging halimbawa tayo, magiging example tayo, yan ang pinakamataas na miracle po. No? Tingnan mo yung isang buhay na siya ay noon nakalubog sa kumunoy ng kasalanan. Ngayon po, all of a sudden, siya ay nagiging isang halimbawa, no? Isang example, isang influence. No? Napakaganda talaga niyan. Pero baka naman po mayroon tayong iba pang hingin, physical miracle para sa atin. O kaya material na miracle, baka naghangad tayo, magkaroon tayo ng stable na job. O kaya magkaroon tayo ng magandang parang negosyo. No? Hindi po yan mahirap sa Panginoon. Maaring i-consider natin yan na miracle. Pero pagka tayo po ay kumapit lang sa Panginoon, abide by the Lord, yan ang sinasabi niya eh. John 15:1. Sabi niya po, hanggang 16:18, no? Sabi niya, abide in me and I in you. Ako, magpatuloy kayo sa akin at ako nasa inyo. No? At kung ano mang inyong hingin, ay ibibigay ko sa inyo. Pero sa yung relasyon na yan, na ikaw ay nanatili, kumakapit ka sa Kanya, at siya din ay kakapit sa iyo. Pag ikaw ay, sabi ng Bible, pag tayo po ay umayaw tayo sa Panginoon, hindi naman tayo pipilitin ng Panginoon. Pero namimiss natin ang mga blessings sa ating buhay. Pangatlo po, have and build your faith. So, ako tayo po sa verses 41 at saka 42. Sa English, muli, basahin ko po. Okay. Saying, what do you want me to do for you? He said, Lord, that I may receive my sight. Then Jesus said to him, receive your sight, your faith has made you well. Ang iyong pananampalataya ay nagpapagaling na sa iyo. Pangatlo po na ating tatalakayin, magkaroon at saka atin pong palakasin ang ating pananampalataya. Para, mga kapatid, makaranas tayo ng miracle. Ino-honor ng Diyos ang bahagi natin na atin siyang sasampalatayanan, paniniwalaan, alinsunod sa Kanyang pangako, sa Kanyang salita. Alinsunod. Kaya sabi ng Bible, if you ask according to His will, 1 John chapter 5, He will give it to you. Pero sa one part naman sabi, ask and in faith. When you ask, believe that you will receive and you will have it.
Mark 11. Kung ikay humingi, paniniwalaan mo na yan makamit mo. So hindi lang kapit, kung hindi tudo na pagtiwala sa Kanya. Alam nyo yung lagi natin nababanggit na tungkol sa yung tightrope walker. Alam yung tightrope walker? Yung may tali doon sa kabilang pangpang patungo doon sa Niagara Falls. Doon yun sa Michigan, no? Yung Niagara Falls. Okay, mula sa kabila sa US side at doon naman sa kabila sa Canada side. So, naglagay ng tali at kanyang hawak-hawak yung wheelbarrow. Mula roon sa kabila, tumawid siya, tapos balik, gano'n. Nababalance niya. Yun. Ngayon, ang dami ng tao. Pambihira ito. Kanyang nababalanse. Hindi siya sa ano lang naglalakad, sa yung lubid lang. Oh. Ngayon, pagdating niya doon sa kabila, maraming mga tao, sabi niya, naniniwala ba kayo na maitawid ko itong wheelbarrow doon sa kabila? Oo, lahat sila, walang hindi. Okay. Ngayon, sunod niya na tanong, maitawid ko ba ito kahit magkarga ako ng isang tao? Oo, naniwala kami, naniwala. Okay. Ngayon, ito na ang parang medyo madugo. Sino sa inyo ang sasakay at itawid ko doon sa kabila? Tamimi lahat. Wala. Walang nag-volunteer. Alam nyo, parang ganun yon. Sabi natin, Lord, bigyan nyo ako ng pera. Tapos sa ilalim, sa loob ng ating puso, maniwala ka dyan. Nagsalita lang ako, pero maniwala ka dyan. Ako alam ng Panginoon lahat. Pero may mga kapatid, ma-develop lang natin yung ating faith at talagang wala tayong alinlangan, no? God will honor your faith. Kahit po kapansanan, yan, si Brother Rodel andito, makadevelop siya nitong faith, ay hindi siya tatanggihan ng Panginoon. Naalala niyo po yung Syrophoenician woman? Siya ay may issue of blood, mahabang 10 years na, mahabang taon. Okay? Sabi niya, pag mahawakan ko lang ang laylayan ng kaniyang damit, okay, unawain natin na ang damit nila parang ano ba, yung parang sayal, ano yan sa Tagalog? Palda, parang may palda, gano'n yun noon. Okay. Ngayon hindi na. Oh. Ngayon, sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan, gagaling ako. So walang nakakita. Sumiksik siya sa mga tao, hinawakan niya yung hem of the garment of the Lord. Hinawakan. Bigla lang, gumaling siya. How many years na kahit anong gamot, saang mga physicians na nagpunta siya, hindi siya mapapagaling. Ngayon, sabi ng Panginoon, sandali lang, silensyo. Sino ang umawak sa akin? Sabi ng mga disciples sa mga tao na kapaligid, tanong-tanong pa kayo, Panginoon, sino umawak? Sumisiksik yung mga tao sa iyo. Oh, sabi niya, hindi. Oh, labas na. Magpakilala ka. Sino yung humawak? Yon, nanginginig yung Syrophoenician woman. Sabi niya, ako, Panginoon. Sabi ng Panginoon, laklakin ng iyong pananampalataya. Ang iyong pananampalataya ay, nagpapagaling sa iyo. Walang problema sa bahagi ng Panginoon. Anytime, never na ikaw ay
tatanggihan niya. Pero, only believe, all things are possible. Alam niyo yung awit na yan. Only believe. Bahagi lang po natin mga kapatid. Kinakailangan i-build up natin yung ating pananampalataya. Be, if possible, a giant of the faith. Kaya nga, narinig niyo po si George Mueller, paano siya makapakain 10,000 na yung mga musmos na walang, anong time na yun sa Inglaterra, wala pong pagkain, nasa poverty sila. Paano niya napapakain yun? Dumadating-dating lang po ang mga tulong sa kanya. Ay, ang daming classic na mga istorya tungkol paano ang Panginoon ay nagbigay ng pagkain at napakain. Yung nagsusupport pa ng mga missionaries yun. Isa pa, yung centurion na siya ay lumapit sa Panginoon. Sabi niya, Lord, please go to my house. Although I am not worthy, and heal my servant. Sandali lang. Balik, rewind. Sabi na niya sa Panginoon, Lord, my servant at home is sick. Please heal him. Sabi ng Panginoon, anong gagawin ko? Sabi niya, ito ganito, Panginoon. Wag na lang kayo pumunta. Speak the word and my servant will be healed. Nagkalot-kalot ang Panginoon. Pambihira. Itong centurion, isang hintil ito. Sabihin lang daw at maggagaling na yung aking servant. Walang alinlangan, taos puso. Naniwala siya. Umuwi siya doon at kinonfirm, hindi na para mag-doubt. Kinonfirm na yan, sabi. Anong oras gumaling? Kasi may yung yung salubong party. Sumalubong. Sir, gumaling na po si sir, yung ating isang servant na lalaki. Ganun ba? Alam ko yan. Anong oras siya gumaling? Sir, ganito. Okay, kinarkulo ng centurion. Exactly, sabi niya, yung oras na yon na sinabi na Panginoon, your servant, go home and your servant is healed. In-honor ng Panginoon. Wala ka ano-ano sa kayo. I don't know, later on siguro, nagiging isang tagasunod din ng Panginoon yung centurion matapos nakita niya ang miracle. At marami pang iba po diyan sa Bible. Basahin niyo lang po. Hindi natin binabasa. Hindi natin binibigyan ng time alamin yung mga ginagawa ng Panginoon. Alam niyo po, ito yon, no? Paano natin ma-build yung ating pananampalataya? By knowing more of God and His Word. The more na makilala natin ang Panginoon, the more na lalakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Ayaw ko lang, ito po, sa akin lang naman, aking humble na lang, sa pagkakilala ko sa Panginoon, mahirap siguro na i-deny ko siya kahit anong mangyari. At marami pong mga masakit na mga pangyayari sa aming buhay. Pero hindi ko po ma-deny ang Panginoon. Simula na kanyang tinawag ako sa kaligtasan, una po na stage, pangalawa po, yung tinawag niya ako sa paglilingkod sa Kanya. Ngayong umaga po, ewan ko lang po kung you need a miracle. Pero by the way pala, basahin ko po yung bandang huli, no? Sa 43. And immediately he received his sight and followed him, glorifying God, and all the people, when they saw it, gave praise to God. Preserve your life of miracle. Preserve. Paano? Follow Jesus. Pagka sa ating paglalakbay sa buhay Kristiyano, atin siyang yung tatraidoran, tatalikuran natin po. Tayo po ang lugi.
ang ating yung nararanasan, excitement natin dahil God answers prayers. Amen? Ha? Nakikita nyo ba? Napapansin nyo? Nararanasan nyo yun? Na may mga prayers kayo nasagot ng Panginoon? Meron ba? Aywan ko lang po. Pero in my own little way, masasabi ko po, ang Panginoon napaka dakila. Maraming prayers. Hindi ko na mabilang po. Kaya nga, sa prayer natin po, itong 2023, gagawa po kayo ng isang prayer list. Sa kabila po ay yung prayer request. Sa kabila, ang petsa kung kailan sinagot ng Panginoon yung prayer ninyo. Makita nyo po, mamangha kayo. No? Seryosohin. Ibig sabihin, seryosohin natin ang Panginoon. Ito, may maliit lang, maiksi lang pala na i-announcement mamaya sasabihin ko. Pero ito po, ito yung ating gawain dito. Nanawagan po ito sa mga mananampalataya at mga tagasunod ng Panginoon. Serious sila sa pagsunod sa Panginoon. Amen po. Ha? Tayo po ay magsitayo at sambahin natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating mga kaloob at